the Son, and the Holy Spirit. So dapat natin maintindihan na ang Trinity o tinatawag na three distinct person ay walang ibang tinutukoy sa Biblia kundi ang Father, Son, and Holy Spirit. Wala nang iba. Kung meron pa kayong narinig na iba, ay mali yun. Hindi yung biblical. Isang Diyos, pero may tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo. Katulad ng mga ilustrasyon ganito, triangle. Meron siyang tatlong sulok. No? Tatlong sulok. Pero hindi sila magkakahiwalay. Hindi mo pwedeng matawag ng triangle kung magkakahiwalay yung mga sulok. So, parang water, tubig. Ang water ay mayroong ice, may liquid, may vapor. Pag sinabing ice, ito yung buo. No? Solid. Pag sinabing liquid, vapor, ito yung singaw. Yan, may tatlong imahe o paglalarawan o nakikita pag na pwede mangyari sa tubig. Yan. Katulad ng tao. Ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Katulad ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansa pero mayroong Mindanao, may Visayas at may Luzon. No, hindi po matawag na Pilipinas kapag wala yung isa. Hindi po masabing Pilipinas lang, Mindanao ay Pilipinas. Parang mali yata, ang Mindanao hindi pwedeng gawin sabihin yan ay Pilipinas mo binubuo na siya. Kundi kailangan niya ang Luzon, kailangan niya ang Visayas para maging Pilipinas. Okay? So, magkakahiwalay silang dito, isla, pero sila ay isa bilang isang bansa, ang Pilipinas. Okay, second, distinct person, God the Father, isasayin natin, Creator of heaven and earth, Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, pag sinabing Father, walang namang walang question. Automatic yan, naniniwala tayo na yan ay Diyos. Okay, iwanan na natin yan. Second, God the Son. Pag sinabing God the Son, tumutukoy yan kay Jesus. Pag sinabing God the Son, yan ay Redeemer, Mediator, Incarnation, Atonement, Resurrection. Ano mga reference lang pwede natin gamitin. John chapter 1, verse 1. Talo sa 14. 1 Timothy chapter 2, verse 5. Yan yung mga reference na pwede gamitin. Katunayan na siya ay Redeemer, siya ay Mediator. Okay? Si Jesus ang katuparan ng plano ng Ama para sa ating kaligtasan. So, ibig sabihin naman yan, ang Diyos Ama ang nagplano kung paano ang tao maligtas. So, si Jesus ang nagsagawa ng plano. No? Sabihin, inihandog niya ang kanyang sarili. Okay? Pangatlo, God the Holy Spirit. Pagka pinag-aralan mo ang Biblia, ang kanyang mga title ay Counselor, Comforter, Teacher, guides, convicts, ang kanyang mga ginagawa, empowers believers, Espiritu Santo, gumagabay, nagpapalakas sa ating pananampalataya. Kaya, yun ay magagawa ng Espiritu Santo sapagkat yun ang kanyang trabaho sa atin bilang mga mananampalataya na nagtiwala sa tagapagligtas sa si Kristo, yung sa anak. So, pagdating sa kaligtasan, hindi pwedeng mawala yung isa. Kaya pag ang kaligtasan ng isang organisasyon, isang bilik, ay kulang ng isa doon sa tatlong persona, yan ay kulto. Hindi pwedeng mawala yung isa doon. No? Kaya sa kaligtasan, andun yung tatlo, Ama, ang Anak, Espiritu Santo. Narito yung mga tatawag na scriptural evidence. Ebidensya sa Biblia. Matthew chapter 28, verse 19. Ayan, nakaredy yung aking 28, verse 19. Huwag nyo lang, papasok ko sa panahon na ganito, kinakain ng ganito.
napanood din ako eh. Hindi kasi sa panahon ganito eh. Okay. Dahil dito, nakakahiya. Okay, dahil dito, pagsiyaw niya kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, at isilay ninyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So yung word na, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name. So singular, wala siyang S. Hindi yung sinabing in the names sa mga pangalan, kundi in the name sa pangalan. So yung sa pangalan, ang pangalan pala ng Diyos. Ito, sa bagong tipan, nagpakilala siya bilang Father, Son, Holy Spirit. So, ito yung katibayan na merong Trinity ang Biblia. Okay. Next, napaling gamitin 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Sige, pag mabilis kayo sa akin, ay basahin ninyo. 2 Corinthians 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikitisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ito yung benediction ni Apostol Pablo, yung kanyang benediction. And grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Ano yung tatlo? Be with you all. Amen. Kaya pag dumanggit ka ng pangalan ng Diyos sa panahong Kristiyano, sa panahong Iglesia, ando yung tatlong persona. Ama, Father, Jesus Christ, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Okay, number 4. Practical application. Prayer. Address each person appropriately. Buti na nabanggit ko ng tama. Appropriately. Dito ko na nabubalak-balaktot eh. Maganda yung kondisyon ko ngayon. Nakainom ko ng kape. Pagkat nakainom ka ng kape, maganda yung hindi pa rin kondisyon yung nurse ko. Ang tawag yan, ng marketing strategy. Para na-convince, papayagan ka na uminom ng kape ulit. Advantage. Advantage. Benefits. Okay. Service. Yung natawag na paglilingkod. Follow Spirit, walk like Christ, trust Father. O sa paglilingkod, hindi pwede mawala yung isa. Susunod ka sa magitan ng Espiritu Santo at lalakad ka katulad ni Kristo. At magtitiwala ka sa Ama. Assurance, yung natawag na katiyakan. Father plan, Son accomplish, Spirit applies. Iwan na natin yan. Conclusion na pala ako eh. Trinity, one God, three distinct persons, one divine essence, helps believers pray correctly, serve faithfully, trust fully. Ito po yung mga memory verse. Kaya sa pag-aaral natin ng Trinity, ito kami saluhin ninyong talata. Ayan. Matthew 28 verse 19, yan ang isa. Pangalawa, John chapter 14 verse 16 to 17. Pangatlo, yung favorite na verse ni Sian. Ano yun? 2 John chapter, ano yun? Verse 5, verse 7. Pero English version ha, King James version, English, para makita niyo mismo yung essence, yung sustansya ng Trinity. Kasi pag binasa niyo sa ibang version yun, mayroong dugo, may tubig, may ganun, may tubig, may dugo, may tubig, may isamaw. Hindi, kasama yun. Alam ko lang yung inisip ko lang yun. Okay? Meron ba kayong question about Trinity? Napansin niyo na 3 linggo na tayo nag-aaral ng Trinity kasi gusto ko makabisado ninyo. Kasi dito nabubobo ang mga Kristiyano eh. Ito yung pambubuling ginagawa ng ibang mga sekta, ibang religion sa mga Kristiyano. Pag naghahamon ng debate, gusto nila pag-usapan Trinity. Kasi nga mahirap patunayan ng Trinity sa Biblia. Pag hindi mo alam, pag hindi mo kabisado. Kaya
Yun po yung pwede kong may tulong sa inyo. Gusto ko kabisado ninyo yung doktrina ng Trinity. Kung sinabing Trinity, yan ay nasa Biblia. Hindi po tayo nagtuturo na wala sa Biblia. Meron ba kayong question? Alam niyo na, pag hindi nagtanong, di ba? Ihanda niyo na kung hindi wala kayong question. Kung wala kayong tanong, ihanda niyo na. Nasaan ka lang ako dito po ba talaga ito? Gusto mo sagutin ba yan? Hindi. Paano mo na kay Princess? Huwag na. Sige. Question po. Ang question ko lang po is, yung Trinity na concept, is it really, existing na before the creation? Salamat. Maganda yung tanong na yan. Maganda yan. Kasi dahil tinanong mo ko, simula ka ng English. Actually, Artista? therefore, ayan. Ang unang verse sa Biblia ay pinakilala na ang Trinity. Tingnan nyo, sige po sa ninyo. Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 2. Sa momento. 2. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Okay. Nang pasimula, no, in the beginning, God created the heaven and the earth. Yung word dyan na God, sa Hebrew, no, sa original na lingwahe na ginamit dito, ay in the beginning, Elohim created the heaven and the earth. Pag sinabing Elohim, that is plural. Bigyan kayo ng halimbawa. Ang cherub, yan po ay singular. Kapag maraming cherub, ay cherubim. So pag merong IM, sa Hebrew, yan ay plural. Halimbawa, seraph. No? Hindi yung hindi pa patigilin ng seraph, ha? Angel. Kala ko presidente. Seraph. Seraphim, pag marami. Ibig sabihin nun. So, dito pa lamang sa verse 1, tinukoy na rito na more than one yung tutukoy. Either 2 or either 3. So, pero, pinatunayan pala din sa verse 2, binanggit naman yung Espiritu Santo, kanya tayo mga problema doon sa kumpliman na ito. Ang importante, more than one. So, yung Elohim ay more than one. At pinatunayan yan mismo sa Genesis chapter 1, verse 26, literal. Ang ginawa ng mga Bible scholar ay tinranslate nila sa eksaktong lingwahe, eksakto, yung natawag na Hebrew. Ayan, sige. Genesis chapter 1, verse 26. Ang gamitin ninyong version ay Amplified Version. Meron bang mga hawak ng ano? Kung meron kayong Amplified Version, kasi hanapin niyo sa cellphone niyo yung Amplified Version. Meron kayong mapapansin dyan. Amplified po. Amplified Version. Ang Amplified Version ay direct mula yan sa mga Jew na mga Bible theologian na nag-transfer ng sa panahon natin from Greek, from Hebrew to English. Sige. Ayan. Yung mayroong ay meron na. Meron na pala. Sige. Basa. Dito wala pa ako dito, ha. 6. Sige. And God said, let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image, according to our likeness, not physical, but spiritual personality and word likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. Okay. Pag binasa mo yan sa regular, sa King James Version, then God said, make man in our image. Parating dito, nilagyan nila ng opening those parentheses. Yung ibig sabihin ng let us. Ibig sabihin ng let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not physical. Nilinaw dyan ng writer na
not physical but spiritual personality, and moral likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, and Nakato. cattle, over the entire earth, and over everything that lives and crawls on the earth. Parating ng 27, yung sinabi ng Diyos na likain natin ang tao, anong lumabas? Lumabas yung tao. So, pag sinabing sa ating wangis, ano ba yung wangis ng tao? 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Sige, pakiano nga. Tamang-tama yan. Maganda yung tanong na yan. Para alam na. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ito yung tao. Ayan. Pakibasa nga. Now may the God of peace himself sanctify you through and through. That is, separate you from profane and vulgar things. Make you pure and holy and undamaged, consecrated to him, set apart for his purpose. And may your spirit and soul and body be kept complete and be found blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya yung complete, yun ay soul, spirit, and body. So, nang sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Binanggit doon na natin. No? Ayon sa mga palamakalusot yung iba, sabi nila, yan daw yung anghel. Kailan pa man, hindi mo naging co-creator ang angel. Isa lang ang nakita ko sa Biblia na co-creator. Yung anak. Mabasa niyo yan sa John chapter 1 verse 3, verse 4, mga ganun, 2, 3, 4, mga ganyan. Siya lang nakikita kong co-creator. At pagkalika ng tao, yung wangis at larawan, lumabas ang tao at binubuo ng laman, katawan at espiritu. Naman katawan, kaluluwa at espiritu. Kaya yun po ang sasabi ng Trinity. Mayroong Trinity sa Biblia at unang verse pa lang ay nagpakilala na mayroong Trinity sa Biblia. Okay? Masagot ko? Okay. Next. Question. Kadaw. Ang na naman. Question. Sige. Medyo iba sa Trinity. Sige. Basta Trinity. Nung pagkaano ka lang din ng Bible, nung namatay si Jesus, di ba po may 3 days na namatay siya. Tapos, may nabasa ko may bumaba siya sa what do you call it, yung Hades. Hades. So, nandun daw yung mga naunang mga namatay or martyr in God. So, parang yun yung tinatawag na heaven. So iba pa po siya sa heaven dun sa paradise. Na pinapangako ni Jesus. Okay. Yung binuntahan ng Jesus na yun. Yung siya namatay. Okay. Nasaan yun? Nasa 1 Peter. Sino may hawak ng ano? Sino may hawak? Yung dalawa. Sino? Yung dalawa. Okay. 1 Peter. Hanapin nito. Chapter 1. Verse mga hindi ko sa tanda hanapin natin. Nang si Jesus ay mamatay, siya ay bumaba sa kalaliman. At ang sabi doon, siya ay nangaral sa mga espiritu. Okay? Nangaral sa mga espiritu. Ito yung mga espiritu sa panahon ni Noah na hindi naniniwala sa pangaral ni Noah at inabutan ng baha. Sabi ng Biblia ay ang purpose niya doon para bigyan ng tao, yung mga espiritu ngayon, ng pagkakataon, na kasi may pag-asa pag ikaw ay anampalataya sa anak, pwede kang maligtas. Kasi sa Hades, may tinatawag na 2 compartment. Hades. Pag sinabing Hades ay sa Greek word niyan, Hades, sa English ay hell. Sa Tagalog ay impyerno. Yung kabilang part niyan sa bandang taas ay tatawag na Abraham's bosom.
Doon sa Abraham's bosom, doon inilagay pansamantala yung mga kaluluwa ng mga tao sa panahon ng mga Israelita, ng mga Old Testament. Doon nilagay. Pero yung considered na yun na parang paraiso, pero hindi pa yun absolute. Hindi pa siya 100%. Kumbaga, doon wala ka po eh. So, siguro naka-aircon doon, hindi nga alam masunod ng lamig. Parang dito lang din. Mga 1.5 lang. Yeah, okay. So, yun yung pinangaralan ni Jesus. At ang sabi ng Biblia, dinala niya yun sa kataasan. Ephesians chapter 4, verse 8. Yan, tanda ko to. Yun yung pag-asset. Ephesians, yan. Yung pagkakit niya na. Ephesians chapter 4, verse 8. Sige, pakibasa kung naman na kayo. Kaya sinasabi niya. 8, verse 8. Sige. Kaya sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at ibinigay ang mga kaloob na sa mga tao. Okay, yung mga nabihag ay dinala niya. Bigang bihag. Kaya sinasabi niya, nang umakyat sa itaas, dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So, para maintindihan natin yan, ngayon ito'y umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ito yung tanong ni Ewan kanina. Kaya, ito ay paradise. Tanda natin na wala yung paradise, di ba? Ito yung paradise. At ito ay sa panahon ngayon, wala na yun dito sa lupa. Wala na. Kasi yung paradise na ito rin yung paradise na ipinangako ni Jesus doon sa Luke chapter 23 verse 43. Sinabi sa magandang ngayon dito, kasamahin kita sa paraiso. At yung paraiso na yan, nandun na ngayon sa 1 Corinthians, nakita niya ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Verse, parang hindi yata, ano mo na. 2 Corinthians, ayan, sila ko nagkakamali dyan. 2 Corinthians 12. Ayan po, speak. Ayan, 12:2. Sige, basa. Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Okay? Sa maging sa katawan, ayaw ko. Kung maging sa labas Hindi yan ayaw ko, ewan ko. aywan ko. O, ayaw ko. Yan. Aywan ko. Kung maging sa labas ng katawan, aywan ko. Ewan ko sa Diyos iyo. ang Diyos ang nag-alap na inagaw hanggang sa katulagi. Okay, 2, 3. 3. At nakilala ko ang Tao taong yan. iyan. Yan. Maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam. 4. Yan, ito na. 4. Ito yung Kung sagot. paano siya'y inagaw sa paraiso at nakarating ng mga salitang di masayod na hindi nararapat sa itain ng tao. Okay, kaya yung paraiso ngayon ay nasa ikatlong langit na. Ang doon sa taas, wala na. Hindi mo makikita doon sa baba. Ito kasi Okay. uy, tignan mo, bumakas yung ito ulo ito. Kaya yung paraiso na pinangalanan ni Jesus sa kalaliman, kumbaga parang inilipat niya lang. Parang ganito lang yan eh. Yung Hades, sabi ko kanina may tukong part din siya. Ngayon, wala na yung tukong part. Kasi sinabing Hades na lang talaga siya. Wala na siya Abraham's bosom. No? After na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Nung hindi pa pinapanganak si Jesus, hindi pa siya nabubuhay, hindi pa siya namamatay. Mayroong tukong compartment ang Hades. Sa Old Testament yan, ang tawag din ay Sheol. No? Yan ay yung tapunan ng mga patay. Yan ay pinagalagaan ng mga patay. Pero parating ni Kristo, na siya nabuhay na magmuli, na pagtagumpayan niyang kamatayan, ay lahat ng sumampalataya ay doon sa mga pinangaralan niya kasama doon. Kaya wala na ngayon tukong compartment sa Hades, isa na lang. Him na lang yun. Pierre na lang ito. Wala nang Abraham's bosom. Kasi
kasi nakita na yun. Andun na sa paraiso. Nasa ikatlong langit na. Yung paraiso, yan ay halamanan ng Diyos na pinagkatiwala ng Diyos kay Adan at kay Eva. Ngayon binalik lang doon. Okay? Parang balang araw ay papalarin tayo. Nagtitiwala naman ako sa biyaya ng Diyos ay makamtan natin ang ating ninanais ay makapitas man lang doon ng rambutan. Ang pakatanis dito. Alatiris. Kahit mga alatiris. Alatiris. Ano, alatiris. Okay, next question. Sige. Na-realize ko lang po. So, before, sabi ko nga, meron kayong conclusion. Na-realize ko lang din po kasi if hindi namatay si Jesus, Okay. yung mga nandun, hindi talaga sila niligtas. Natili. Tama. So, hindi nila makakasama si God. Wala, hindi. So, nandun lang talaga. Nandun lang. So, doing good alone does not save you. Eh, mamaya maganda yung pag-aaral natin mamaya. Siguro panahon na siguro para ituro ko sa inyo. Kasi gusto ko, bilang pastor ninyo, gusto ko malaya tayo. Gusto wala tayong guilt. Yan ang po yung Parang napapagpapalit. ginagawa tayo sa Diyos. Okay? So, may salamat sa Panginoon. May tagumpay siya sa ginawa niya. Nung siya mamatay, muling nabuhay, yun. Ito pa, sabi niya, naganap na. Kaya, hindi lamang yung mga hindi, kundi pati yung mga Israelita na manitigas ang ulo. Kaya hindi na pagkataon. Pero ngayon, wala nang ganun na, kasi doon na kinukuha yung doktrina ng purgatorio. So yun yun eh, pati ng mga nila purgatorio daw. Hindi yung purgatorio. Ang purgatorio, sa aking definition na, kasi minakarinig dito, dapat kang purgahin sa teritoryo mo. Saan yung teritoryo mo? Habang buhay ka pa dito. Dapat dito pa lang purgahin ka na. Para purge. Para karapat-dapat ka sa pupuntahan mo, malaya ka. Okay? So, wala na? Question? Sige. Wala po. Wala po yung sa topic. Sige, wala sa topic, wala sa creative. Regarding po sa Hebreo. Hebreo. Kung ano po yung tinutukoy dito ng kapahingahan. Sa Hebreo 4:4 po kasi. Hebreo 4:14. Sige, buksan ninyo yung Bible ninyo. Hebreo 4:14. 4:4 po. Hebreo 4:4. Sapagkat 4:4. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ng ganito, tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Tapos po, at muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking pinangako. Okay. Ang tutukoy dito kung kapahingahan, kung gusto nyo malaman kung anong klaseng kapahingahan ito. Hindi ito yung Sabat at yung tukoy sa Old Testament. Ito ay si Kristo mismo na ang kanyang iniaalok ay kapahingahang walang katapusan, hindi lang ito isang araw. Kaya sabi ni Jesus, di ba, hindi kayo kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lugar, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya mismo yung Sabat. Siya mismo yung kapahingahan. Kaya pag si Kristo ay sinampalatayanan mo, pag sa kanya ka sumunod, magkakaroon ka ng tunay na kapahingahan sa buhay. May mga tao, kahit na maraming pera yan, yung mga tao pag hindi mananampalataya, yung mga tao, alam mo, yung mga edukadong mga tao, ano yan, mga pagod yan, no? Pagod yan, spiritual, mentally. Pero pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, yung kinagandahan, no? May pagpapala ka, physical, may pinagpapala ka pa spiritual. Para pag inside and out. Yes. Okay? Parang beauty contest lang. Hindi pa siya pas literal. Hindi siya literal. Spiritual yan. Yung kapahingahan yan, yan yung kautong ng tanong ni Brother Eva. Regarding yun sa 8, Peace of mind. 8. 4:8, kung ang mga tao na unay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Okay, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain at pagkatapos ang ibang araw. 9. May natitira pang isang pamamahingang Sabat tungkol sa bayan ng Diyos.
Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga mo naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya, ang kapahingahan ng Sabat sa panahon natin ngayon, through Jesus Christ, ay ano siya, eternal. Eternal. No, siya ay hindi lang siya physical, spiritual. Kaya ang sabi sa 11, magsipagsikap na tayo na magpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa iyong halimbawa ng pagsuway. Kaya hindi ka makapasok doon kapag ikaw ay mayroong pagsuway. So, ulitin uli, ito ay kapahingahan, walang katapusan. Yun ang ating sa akin. Okay? Wala na? Wala na. Okay, salamat po sa inyo. Ganun ba? Last na pa, yung Sige, sige. ibig sabihin ba, may dala din si Diyos, si Josue, nakakapahingahan. Ano na? May dala din si Josue na kapahingahan. Actually, yung dala ni Josue na kapahingahan, sinasabi mo, ay ano yan, design yan ang kapahingahan na tinuro sa kanila. Yung kakaunawan, yung Sabat. Yung Sabat. Sa ikapitong araw, sila yung magpapahinga. Okay. Okay, tumayo tayo lahat.